Oy, kumusta? Igsoon. Salamat nga nag-upa na puta. So part 2 ni siya sa atong series no about Romans chapter 9. Nagtudlo ba ang Romans chapter 9 o unconditional election o kining ni ang kaluwasan nga walay kabubuto ng tao, walay desisyon nga himo ng tao kay gibutan ang daan sa Dios, gi-predetermine, gi-preselect na. O sa wapay kalibutan, wapay tao bisag isa, na nay desisyon na Ginoo, kani siya maluwas, kana siya maimperno. Mao ba na ang pagtulunan? Nagasuporta ba niya ng Romans chapter 9? O what I'm saying in a series mga kaigsuonan is no, of course not. Di man na mao ang topic ni Paul. Oo. Now, ang nagpasiugdan niya ng mga pagtulunan, which is kining mga Calvinist o mga Reformed theologians, kanang gitawag nga unconditional election, paligikan man na sa Europa about more than 500 years. No, not 500, more than 400 years ago, sa dihang nahitabo ang gitawag nga Reformation or Protestant nga Revolution, the historic Protestantism, mga kaigsuunan. Mao na nga mobautismo sila og mga bata kay sa ngalan lagi nga ang ginikanan na magtutuo, mga Kristohanon, naapil na po ang ilang mga anak. Bisag wala pa abilidad ng bata nga mutuo, consider na gyud kana siya nga on the basis of kining gitawag na lang nga covenant kuno. So anak na po na siya sa Ginoo. Nagasuporta ba ang Romans chapter 9 ni Ana? Actually, I'm saying, if you watch katong previous nga video, ang part 1, I'm saying, dili na mao ang issue nga ginatubag ni Paul. Kaya ang mga reformers, igsuon ang ilang hunahuna nga asa ba sa Bible, nangita sila proof sa Biblia nga tinuod ang ilang pagtulunan. Kay kini siya actually, wala pa ni nga Christians na sila ng hard determinism nga philosophy. It's a philosophy of the world nga ilang gibalon, gidala pasulod sa Kristyanismo. Gi-Christianize nila ang hard deterministic nga philosophy. Secular man ang lalis. O daghang debate yan sa secular. You search sa YouTube ra good. Determinism versus free will. Mga brilliant, dili Christian ha. Brilliant kayo. Mauna nga mga lalis ang ilang mga gihisgutan. It's not a Christian debate. It is not a Christian issue at all. O si Paul, sa dihang gisuwat niya ang Romans chapter 9 o 10 o 11, which is one unit, no? Kaning tulo ka chapter, one unit kini siya. Sa dihang gisulat niya kini, ang mga pangutana nga naa siyang huna-huna, dili parehas sa huna-huna sa mga Calvinist o mga Reformers. Ang mga Calvinist, ang ilang huna-huna, asa sa Bible lang kaning prueba nga ang Ginoo nagdeterminar na kinsay luwas kinsay dili. Di na mao ang naasa huna-huna ni Paul. Ang naasa huna-huna ni Paul is ang mga Israelites nagdumili sa Dios. Ang pangutana, napakyas ba ang Dios? Mao na ang iyahang gisulat sa verse 6 mga kaigsuunan, no? Ingon diri sa verse 6, if you take a look at Romans 9 verse 6, it is not as though God's word had failed. So mo na karon ang thesis. Nganong makaingon si Paul? Nganong wala napakyas ang Dios? He goes on to enumerate ang mga rason nganong makaingon siya wala napakyas ang Dios. Taliwala sa sakit kaayo nga pagdumili sa Israel, wala napakyas ang Dios. Nagtig-a sa kasing-kasing, harden their hearts ang mga Israelites, sama sila kang Pharaoh, ilang gi-oppose ang Ginoo, pero imbis nga mapakyas ang Dios, nahimaya hinoon ang Dios, mga kaigsuonan. That's the point nga gisulat ni Paul kining Romans chapter 9. Layo ra kaayo sa mga issue nga gi-raise sa mga Calvinist. Now, kay mo lagi at first glance makaingon ka nga ay sakto no kay niingon man diha nga
God has mercy on whom He wants to, will have mercy upon whom He wants to have mercy, and He hardens His heart on those He wants to harden. So it seems to prove, kung kana lang nga verse imong basahon. Pero if you continue reading, pag-abot sa verse 11, temporary raman diya ang hardening. Ingon man si Paul, kaning mga Israelites karon, yes, it's true, nag-oppose sila, nag-harden sila silang kasing-kasing. God hardened their hearts, but it's for the glory of God, and it is not permanent. Na ay until dunay panahon nga all Israel will be saved. So, kanong aning video mga kaigsunan, let's continue reading lang atong basahon diri sa verse 6, 7, 8, 9. And I want to show you, I want to focus on kaning phrase diri nga niingon ang Ginoo nga, Jacob I love, Esau I hate. O gihigugma ko si Jacob, which is Israel, no? Kay ang iyang ngalan sa una, Jacob, na giusab sa Ginoo gihimong Israel, ug nahimo siyang usa ka nasod, mo nang nasod sa Israel, dunay 12 tribes. Pero ingon ang Ginoo, Jacob I love, or Israel I love. Esau, kana si Esau is the brother of Jacob, no? Kay duha man to, ang twin man na sila, anak ni Papa Isaac ug Mama Rebecca. Twin kana sila. Now, ingon ang Ginoo, gihigugma ko si Jacob, si Esau, akong gidumtan. So, mahimo ang ning proof text karon sa mga Calvinista or unconditional election. Lagi, dili tanan tao gihigugma sa Dios. Naay mga tao nga gipili niya para silutan sa impierno hangtod sa kahangturan. Gidumtan kana sila sa Dios. Masuko po po yung mga Calvinist ug makadungog, magwalit ka nga. God loves you. Ay, pagpatakag wali nga, God loves you. Kay basig naadihay mga dili pinili. Wa man na sila gigugma sa Ginoo. Pataka lang mong istorya. Nagkahatag mong false hope. Now, tinuod ba na? Nga ang Dios wala na higugmas na ng tao, na yung mga tao yung gidumtan, na yung mga tao yung palangga. Now, kana siya nga klaseng theology, again, no? Politically sa 500 years ago, useful na siya. Kasi sige man, nagira man itong Europe. Ang mga Swiss o mga Germans nga Protestant, para sa ila, ang mga hindi gugma mis Ginoo, kaning mga Espanyol, kining mga French, pamatyon tani guys, kay dili ni sila, mga gidumtan ni sila sa Ginoo. And so it was convenient for them. And aside from the philosophical, secular philosophy nga nag-reinforce ang teaching, but is that what the Word of God is saying? Nga, pag ingon sa Ginoo, Jacob I love, Esau I hate, but ba na pasabot nga gidumtan sa Dios ning mga tao gidumtan, na ban mga tao nga gipalangga. And is that what I want to tell you in this video? Dili na mao ang gipasabot ni Paul. That is taken out of context. Kay kanang Jacob I love, Esau I hate, kinutlo ka na gikan sa Malakay chapter 1. And if you read Malakay chapter 1 to makita na mo diya ang topic ni ana mga kaigsunan ka nga libro is ang Ginoo gipahinumduman niya ang Israel mahitungod sa ilang covenant commitment. In other words, the Lord was saying, Jacob, I have made a covenant with you. Si Esau, wala ko nakig-covenant sa ila. Israel, kamo ang naay covenant sa tanang mga nasod sa kalibutan. Kamo ang naay akong covenant. Kamo ang recipient sa akong mga saad. Kamo ang mga recipient sa glory of God, sa temple worship, sa Torah, the instructions of God, the teachings of God. Kamo. Mo na ingon na Ginoo, Jacob I love, it is actually a covenant language. In other words, the Lord was saying, kamo akong gipakaslan. Ang kanang hate diha, dapat ang atong pagsabot dili na nga gidumtan. Tanaw ra gud ang history. Makita ba na nimo nga ang Ginoo nagdumot gyud nga tanan mga descendant ni Esau maimpirno gyud gidumtan sa Ginoo, dili gud. If you look at the history kaning mga Edomites or mga descendants ni Esau, they're called the Edomites or the Edomians. Sila ba ang mga heroes of Israel during the Maccabean revolt sa diyang nakigira ang Israel batok sa mga Grigo? Sila ba yung mga kaigsuunan, ang mga generals? And in fact, makita na nimo sa history nga ni-assimilate sila sa Jewish nga nation. Nag-convert sila.
wala man na sila gipang salikway sa Ginoo nga gipang dumtan. Actually, ni-intra sila sa covenant later on. But if you read the context of Malachi, the Lord was putting a contrast, mga kaigsuunan, nga people of Israel, kamo ang na ako'y covenant. You were the people of the promise. Kamo ang akong gi-covenant. I love you. And then, but Esau, wala ko kang Esau. Ang kanang word nga hate, sama ra gud na pag-ingon ni Ginoong Jesus nga kinsa tong dili magdumot sa iyang papa, sa iyang mama, sa mga igsuon, dili mo angay kanako, dili ka mo takos alang kanako. If you do not hate your father, your mother, your brothers and sisters, you're not worthy of me. You cannot be my follower. Gisulti ba na Ginoong Jesus? Literal ba na nga dumtan nimo imong tatay, imong nanay? Uli ka dito sa inyo gikan simbahan, mayon ka tay gidumtan ko ikaw, nay gidumtan ko ikaw. Ngano man na kay giingong Ginoo nga dumtan. Di ko na maoro. Ang ipasabot ana nga grabe imong paghigugma sa Ginoo. Ilabihang dakuha nga ikumpara ang imong gugma, of course igugmaon nimo imong papa. Giingnan ka ba nga honor your father and your mother, and so that all may be well with you in the land the Lord is giving you. So higugmaon nimo sila, pero ikumpara ang gugma nimo sa Dios ug gugma nimo sa ila. Sama ra nga hate na tungod kay hilabihang dako gyud ang gugma nimo sa Dios. So igsuon, that is the context. Now let's read na lang, no? So verse 6, let's read ingon diri si Paul. It is not as though God's word had failed. Okay, mao ni siya ang thesis. Wala napakyas ang pulong sa Diyos. Wala napakyas ang saad sa Diyos. Ilabihan ang saad sa Diyos sa Israel, pero ang Israel nagdumili, but wala napakyas ang Diyos. Nga naman, sa next sentence, for not all who are descended from Israel are Israel. Dili tanan nga kaliwat ni Israel, Israel. Okay, ang punto ni Paul, kung akong basahon ni mga kaigsunan, makita ninyo ang akong buti pasabot. Ang punto ni Paul is, dunay tinuod nga Israel, dunay natural Israel, physical Israel, mao na silang nagdumili, pero dunay mga people of the promise. Nga pinaagi sa ilang pagtuo, nahitabo ang imposible sa ilang kinabuhi. Kaya nga saad sa Dios dili matuman sa tawhanon nga gahom o abilidad. Ang saad sa Dios sa pagluwas, mahitabo lang sa gahom o sa grasya sa Dios. Ang dunay mga tao, people of the promise, sons and daughters, children of the promise, because they believe. Okay, let's continue reading. Verse 7, mga kaigsunan. Nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. So ingon si Paul diri, gikutlo niya karon si Abraham. Nga just because anak ni Abraham, dili pasabot nga anak gyud sa ni Abraham. Not just because they are descendants, are they Abraham's children. Just because kadugo ni Abraham does not mean nga mao ginay anak ni Abraham. Ngano man, on the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Duha ba ang anak ni Abraham, no? Ang usa si Ishmael. Na anak ni si Ishmael tungod sa gitabangan ni Abraham ang Ginoo. Kay ningon si Abraham, perting dugaya gyud sa Ginoo gyud. Dugay na kay may hinulat. So, ingon ang iyang asawa si Sarah nga, ni amay kining si Hagar ron, trabaho di. Burusigon ni God niya. Tuon na ang koron nga anak. So, mauto na himugso si Ishmael. So, ingon ni Paul diri, no, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Dunay anak sa saad, doon na po'y anak sa natural o tawhanon lang na diskarte. So, muna yung gikontrast ni Paul. Yes, ang mga Jews sa first century nagdumili, nag-oppose, perting gahiag, mga kasing-kasing, pero dili na sila mao. Ang mga offspring of Abraham, dili na sila mao ang sons and daughters, children of the promise. Dunay mga tao nga naay faith. So, gikontrast karon ni Paul. Mao ni ang punto niya. Moingon siya, wala na pakyas ang Dios nga naman.
people of the promise, saved by grace through faith. That's the point. If you continue reading, actually, masabtanan ni Mugdugang. Then sa verse 8, in other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offsprings. So, ingon siya dili ni sa physical descent, anak na gina sila sa Ginoo. Okay. Moingon ang sa una ni Paul, napakyos man ang Ginoo kay tanawa mga Jew, tanawa gisaaran sa Dios, tanawa grabe kagahi kasing-kasing, opposer kaayo, defiant, rebellious. Pero ang nasabtan ni Paul, no, wala napakyos ang Dios. Kay dili ni sila mao. Just because physical descendants sila, dili buot pasabot nga sila gyud ang anak sa saad. Dunay physical descendants, duna po'y children of the promise. Once nakita ni Paul, nawala ang anguish ayang kasing-kasing. Grabe nga kalipay. O makita man na mo sa ending sa Romans chapter 11, na kaingungit siya na pagkailabihan sa kaalam sa Diyos. Ang doxology. Oh, the wisdom and the knowledge. Grabe nga pag-admire niya. Pagkamaayo sa Diyos. Naman ay diri. Grabe nga, rebuildi kayo ni mga kuwan. Pero pagklingi, ay niya man ay pagkanindot sa gibuhat sa Diyos. Here are a people of faith. A people of the promise. Then sa verse 9, for this is how the promise was stated. At the appointed time, I will return and Sarah will have a son. So, ipakita ni Paul dinhi na ang Diyos gede ang nagsaad. Dugay ba ining hinulat si Sarah? Dugay ba ining hinulat si Abraham? Pero gipakita diri ang reason nga nung gikutlo ni diri ni Paul, he was alluding to the story of Abraham, is that the impossible will happen to those who believe. Di man na, salvation is not something we can accomplish. Ang pagkamatarong di man na something we can accomplish. Reconciliation with God is not something we can accomplish. Ang holiness is not something we can accomplish. Kaning fellowship with God is not something we can accomplish. But it is God who promised, and those who believe, they receive the promise. The impossible begins to take place. So, gihimo nga example ni Paul diri ni kutlo siya kang Sarah ug kang Abraham. Then, sa verse 10, ni kutlo si Paul mga kaigsuunan sa kining kay si Isaac, si Abraham na anak ng si Isaac, and then panahon po natigulang na si Isaac, yung asawa si Rebecca, naapod sila anak. Si Isaac o si Rebecca, nahimugso po si Jacob o si Esau. Okay, dinhin na itong Esau I hate. So verse 10, look at verse 10. Not only that, but Rebecca's children were conceived at the same time by our father Isaac. Then sa verse 11, yet before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose and election might stand, verse 12, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. Now, here mga kaigsuunan, sa wa pa na tao, si Jacob, saad ng daan, prophesy ng daan. Kining manghod, although twin sila, pero naulahi gawa si Jacob, so i-consider siya nga manghod. Prophesy na daan, gisultian na sa Ginoo si Rebecca, na kining manghod, kini siya ang recipient sa birthright. Siya maoy ruler. In other words, the same way nga si Isaac was a child of the promise, Jacob also was a child of the promise. See, ayaw ni i-separate igsuon ha sa context. Ang context is God makes a promise that He fulfills. That is the context. And the point ni Paul sa tibok yun ng context sa chapter 9, 11, and 12 is, chapter 9, 10, and 11 is that
there is a people of the promise, a remnant saved by grace, not by works. And so, there is a verse 13. This is the controversial verse nga I'd like to read. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Now, gi-contrast ni karon Esau, motong yan, twin brother, and si Jacob, the younger brother, nga nakadawat sa birthright. Here, aning illustration, Jacob is the child of the promise, si Esau, natural lang siya nga child. And that's the point ni Paul. Wala napakyas ang Diyos. Why? Because although ang natural physical descendants, the Jews, nagdumili, nagrebelde, nahimong supakiro, wala napakyas ang Diyos. Nga naman, He has a people saved by grace. These are the children of the promise. A people in covenant. Now, kaning phrase sa verse 13, very abused ni, kay maulagi ko nung Ginoo na ay gidumtan na ay gipalabi. O madili tanang tao gihigugma sa Dios. Mga kaigsunan, for God so loved the world. And ingon pa diha, He is not willing that anyone should perish, but all would come to repentance. Let's not misunderstand this. This is a covenant language, mga kaigsuunan. This is a covenant nga pulong. You go to Malachi chapter 1, you read, basahara ko na tanan mga kaigsuunan, chapter 1, chapter 2, chapter 3. It's all about God reminding His people of a covenant. And history would tell you the people of Edom, mga kaliwat ni Esau, they were good people. Outside sila sa covenant, that's why maklasify sila nga wala sila gihigugma, kaya naam sila sa gawas. But the reason why God made a covenant with Jacob is He wants to covenant with every human being at the proper time, at the right time, in the proper order. Mga kaigsuunan, mauna na karon in the new covenant. In the old covenant, sa panahon nila Moses, ang Diyos nakig-covenant with Israel, nga naman, because ultimately He wants to covenant with all the nations of the earth. How? Magsugod sa Israel, and from Israel, mahimugso ang Messiah, and through that Messiah, all the nations, all the tribes, all the peoples, all the languages, and all the cultures of all the people in the world, na ay offer to be included, na invitation to be included, mga kaigsunan. Tungod kay ang cross is for everyone. Jesus died for all. Ang iyang dugo giula para sa tanan. Ang iyang sacrifice para sa tanan. How? Pinagi sa nakadungog o mutuo makadawat. Thank you so much mga kaigsuunan. Ang atong sunod nga video will take a look at verse 14 downwards of Romans chapter 9. Salamat kayo. Kung na kay question, if you have a topic na gusto nimo ma-discussan nato, feel free to comment mga kaigsuunan. Let's have a conversation. Hey, salamat kayo. God bless you.